Matagal nang walang ganap ang Pro League matapos ang sunod-sunod na liga noong nakaraang buwan, pero mukhang pinaingay ng Laure Sisters ang linggong ito dahil sa paglipat nila ng bagong kupunan. At saan naman kaya silang kupunan mapapadpad? Choco Mucho, may magbabalik nga ba? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang talented na young hitter ay iniulat na aalis na sa Cheritigo Crossovers matapos ang isang contract buyout na nagdulot ng bidding war sa pagitan ng mga kupunan na gustong makuha ang kanyang serbisyo. Talagang jackpot kung sino man ang makakuha kay Ea Laure. At hindi lang din si Ea Laure ang lumilipat. Pati ang kanyang kapatid na si AJ Laure ay usap-usapan na rin ang pag-alis sa Crossovers matapos ang 8 taong paglalaro sa franchise. Ang magkapatid na ito ay mga Futon Tornado babies pa sa kasagsagan ng PSL era. Kaya nang mamataan na wala na ito sa training ng Cheritigo, doon na bumuo ng mga spekulasyon ang mga fans. At para dagdagan pa ang pagbabago sa roster, nagpaalam na rin ang nakakatuwang libero na si Buding Duremde sa Crossovers. At malaking kawalan ang pag-alis ng 3 mahahalagang manlalaro para sa kupunan, lalo na't papalapit na ang PVL All-Filipino Conference. Bagamat isang malaking dagok ang pagkawala ng 3 pangunahing manlalaro, ngunit may ilang veterano pa rin naman ang Cheritigo na natitira katulad na lamang nila Ara Galang, Maylin Paat, Shaya Adorador, Alina Bicar, Abby Maranyo, Zach Carandang at Jasmine Nabor, at ang mga nangunguna sa Young Guns na sina Nierva, Hernandez, Robles at Mary Rose Dapol para sa pinakamatagal at pinakamalaking All-Filipino Conference na magsisimula na sa Nobyembre. Walang duda na malaki ang mawawala sa Crossovers dahil sa pag-alis ni Ea Laure. Pero malaki rin ang potensyal ni Ea and her future is bright. Pwede niyang palakasin ang isang kupunan. At maraming kupunan ang nag-aagawan para sa kanyang serbisyo. Kabilang na daw riyan ang Choco Mucho Flying Titans. Kaya marami ang sabik na makita ang dalawang tigre na sina Sisi Rondina at Ea Laure na muling magsanib puwersa. Kaya magiging kapanapanabik na laban kung saan kaya talagang kupunan mapupunta si Ea. At bukod pa sa paglipat ni Ea Laure, nauna nang inanunsyo si Joel Samonte ang pag-alis sa PLDT at nakitang kasama na siya sa training ng Cheritigo. Kaya marami na ang haka-haka. Gayon din ang kupunang Signal. Marami na rin ang lumalabas na chismis sa pag-alis ng ilang mga key players, katulad nila Rhea Meneses at Ces Molina. Pero pinabulaan naman ito ni Mother Lililu na hindi sila ang aalis, bagkos isang middle blocker at isang libero. Kaya marami ang haka-haka na baka si Jack Junella ito dahil sa kaunti na lamang ang nilalaro nitong oras sa court. Dahil nandyan naman na ang GOAT na libero na si Don Makandili Katindig. Kaya oras na rin kaya na lumipat si Jack sa kabila ng magto 12 years na serbisyo nito sa Signal HD Spikers. Ano sa tingin niyo? At ang kararating lang na si Queen Rachel Andakis, fresh from Barcelona. Marami pa rin ang di alam ang tunay na plano sa kanyang pagbabalik. Kung babalik ba siyang HD Spikers o ibang kupunan na ang hahawakan niya. Habang ang Choco Mucho ay nababawasan man sila ng mga key players pero mukhang may magbabalik from the bench. Kaya abang-abang na lang tayo sa mga darating na anunsyo. Kaya malaking pagbabago ang darating na PVL All-Filipino Conference at syempre ito ay magiging kapanapanabik dahil sa mga pagbabagong ito. Ang tanong, mananatili pa rin kaya ang Creamline sa kanyang trono o di kaya this time may bago ng kampyonato? Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa karagdagang mga updates sa volleyball. At sabihin nyo sa comment section kung sino sa tingin nyo ang susunod na kupunan na sasalihan ni Ea Laure.